Tatara! 100 pesos ng lola mo noong 1960? According to inflation data, ang purchasing power niya ngayon, 7 pesos na lang. Grabe yung difference, di ba? Real examples, rice na 50 centavos to 2 pesos per kilo noon, 50 pesos plus na ngayon. Jeepney fare na 10 to 50 centavos, taran! 15 pesos na. According to PSA data, 100 pesos worth of goods in 1960 would cost you 1,400 pesos today. Kaya hindi ka na makakabili ng same amount of goods. Ang tawag dyan, loss of purchasing power. Pero may laban tayo. Una, focus on major expenses. Hindi mo kailangan i-track lahat. Pangalawa, compare prices sa malalaking purchases. Dito mo makikita ang real savings. Pangatlo, ilagay mo ang pera mo sa mga bagay-bagay na tumutubo faster than inflation. Alam mo ba na kapag natuto ka mag-invest, kaya mong talunin ang inflation by 3 to 5 percentage points annually. Ibig sabihin, kung ang inflation ay 3%, dapat maghanap ka na ang kita ay 6% at least. Pang-apat, dapat ang emergency fund mo lumalaki kapag tumataas ang presyo ng bilihin. Inflation-proof mo ang future mo. Hindi natin kasi makokontrol ang inflation. Pero makokontrol natin kung paano tayo mag-a-adapt. Smart moves lang, Katala. Protect your purchasing power.